Magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayon ay nandito tayo sa Marcos chapter 6. So kung inyo pong kunin na ang inyong mga Bible, tingnan po natin kung ano ang mga sinasabi dito sa atin ng Panginoon. Pinapaabot dito sa chapter 6. So let's pray. Hallelujah. Father God, thank you so much once again for this word. Thank you for your Holy Spirit na siya pong magtuturo sa amin. Kaya dinuduro po muli namin sa aming mga sarili. Kami po ay pakalinisin mo upang lubos naming maintindihan ang mensaheng ito, Ama. Salamat po sa iyong pagtuturo at pinupuri ka namin. Pinasasalamatan sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Chapter 6, sabi dito, ang hindi tinanggap si Jesus sa Nazaret. Umalis noon si Jesus at umuwi siya sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagtuturo sa sinagoga. Maraming tao ang nakarinig sa kanya at sa kanilang pagkamanghay nagtanungan sila. Saan niya natututunan ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago at Jose, Judas at Simon? Taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Kaya't sila'y hindi naniwala sa kanya. So, tingnan niyo po itong mga to. Nakatingin sila doon sa literal patungkol sa Panginoong Jesus na siya ay ang anak ng karpintero na si Jose at ang asawa ni Maria na ang mga kapatid na ang mga anak nito ay sina Santiago, Jose, Judas at Simon at iba pang mga kapatid na babae. So doon sila nakatingin kaya ayaw nilang paniwalaan ang Panginoong Jesus. Tingnan niyo po verse 4. Dahil dito, sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay iginagalang ng lahat, maliban ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak, at kanyang pamilya. Hindi siya nakagawa ng himala roon, maliban sa ilang may sakit na pinatungan niya ng kanyang kamay at pinagaling. Namangha siya dahil ayaw nilang maniwala sa kanya. So ito po ang nakita natin dito, sa part na ito, na itong mga pamilya or mga taga roon, hindi nila pinaniwalaan ang Panginoong Jesus dahil nakatingin sila doon sa literal na ito ay pinanganak nga ni Maria na asawa ni Jose. Kaya po, kadalasan, kung titingnan natin dito, marirelate natin ang mga buhay minsan ng tao, yung nakakakilala sa atin noon na tayo ay hindi maganda yung mga background natin, doon yung ating mga pagkakasalang nagawa. Kaya kapag bumalik tayo sa ating bayan, minsan na nagsishare tayo ng kabutihan ng Diyos, hindi sila naniniwala kasi ang nakatingin sila doon sa background natin. Yung mga background natin noon na ganito ganyan at ayaw nilang maniwala kasi katulad ng nakita natin dito, nakatingin sila sa background ng Panginoong Jesus na ito ay isang anak ng karpintero, asawa ni Maria, kaya ayaw nila itong paniwalaan. Kadalasan ganun po ang tao nakatingin sa background. Hindi tinitingnan kung ano ang bunga na mabuti, hindi tinitingnan kung anong bungang mabuti ang nagiging bungang mabuti sa ginagawa ng Panginoong Jesus. Kaya yan po, kadalasan talaga po ganyan, hindi naniniwala ang mga tao. Lalo pa kung kilala ka na ikaw ay makasalanan dati, ikaw ay may background na hindi maganda, and then later on makikita nila na ikaw nagsishare ng Word of God, ayaw kanilang paniwalaan. Mismong sariling bayan, mga kakilala, ayaw maniwala kasi nakatingin sila
sa iyong nakaraan or nakatingin sila sa background mo. Doon sila nga katulad ng Panginoong Hesus dito, wala silang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya at nakita natin dito, hindi siya doon nakagawa ng mga miracle. Kasi ang nakita natin sa chapter 5 at sa mga naunang chapter, na ang nakakaranas lamang ng kapangyarihan ng Diyos ay ang may pananampalataya. Ibig sabihin, naniniwala sa mga sinasabi ng Panginoong Hesus. Kaya kung makita natin kung gaano siya nakaperform ng kapangyarihan doon sa anak ni Jairo na binuhay niya mula sa kamatayan, at maging yung babaeng dinurugo. Marami pang istorya kung paano niya pinagaling ang taong may pananampalataya. Pero sa mga taong puro duda at hindi naniniwala sa sinasabi ng Panginoong Hesus, hindi nila makikita at hindi nila nakita ang kapangyarihan ng Diyos. Ano po? Kaya nga sabi dyan, hindi siya nakagawa. Dahil dito, sinabi ni Hesus sa kanila na talagang, sabi dyan, maliban, dahil dito sinabi ni Hesus sa kanila, ang isang propeta ay iginagalang sa lahat ng lahat, maliban ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at kanyang pamilya. So ayan, at kaya sabi diyan, hindi siya nakagawa ng himala roon, maliban sa ilang may sakit na pinatungan niya ng kanyang kamay. Mismong ang Panginoong Hesus ang naglay hands, kaya sila gumaling. Pero kung makikita natin sa mga naunahan, gumaling itong mga may sakit dahil sila ay nanampalataya sa Panginoong Hesus. Ngayon dito po sa sunod ay ang verse 7, isinugo ni Hesus ang 12. Okay, sabi dyan, isinugo ni Hesus ang 12. Nilibot ni Hesus ang mga nayon sa paligid at tinuruan niya ang mga taga roon. Tinawag niya ang 12 at isinugo ng dala-dalawa. Lagi po itong partner-partner, kasi para laging may witness ang isa. Sabi diyan, sila ay binigyan niya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinang sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod. Huwag kayong magdala ng pagkain, ng balutan o ng pera. Magsuot kayo ng sandalyas, ngunit huwag kayong magdala ng bihisan. Kung titingnan natin again dito, ang pag-utos niya dito sa kanyang mga alagad na dala-dalawa, ito ang kanyang bilin. Sabi dyan, pinagbilinan sila na sa kanilang paglalakbay, huwag sila magdala ng anuman. Kung titingnan po natin dito, ang binili ng Panginoong Hesus na wag dalhin, yun pa yung kung titingnan natin sa literal, yun yung mga necessity o kailangan ng tao. Ano yun? Pagkain, damit, pera, So, pero yun pa ang sinabi ng Panginoong Hesus, itong mga pagkain na to, wag niyong dalhin. Kasi tinuturo ito sa atin ng mga lingkod, tinuturo sa mga inuutusan ng Panginoon na kapag ikaw humayo, magtiwala ka lang sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. Huwag kang tumingin sa anuman na kaya kahahayo dahil sapat ang iyong perang budget or ikaw may allowance. Dito po pinakita ito ng Diyos at which is naranasan natin dito sa Living by Faith talaga. Na talagang nung inutusan tayo ng Diyos dito sa mga homeless na pagpapakain mula pa sa simula nung humahayo tayo, wala talaga, hindi natin alam kung saan tayo kukuha. Pero dahil ang Diyos napakalinaw sa ating pag-aaral na kapag ang Diyos ang nag-utos sa kanyang lingkod, siya ang magpo-provide. Kasi kaya natin makita dito na ayaw niyang padalhan ang mga itong lingkod ng mga kinakailangan dapat nila sa kanilang paglalakbay. Yun pa ang sinabi ng Panginoong Hesus na wag dalhin. Kasi ang gusto ng Diyos, sa Diyos sila umasa sa kanilang paghahayo. Magdepende sila sa Diyos sa kalahat ng kanilang gagawin. At yun po ang itinuturo sa atin. At ito rin ang nakita natin, naranasan natin ito na sa ating paglilingkod dito sa gawain, dito sa Living by Faith in God's Promises, na kung saan mga homeless, majority sa Maynila,
Doon pinakita ng Diyos kung paano siya sinusupply ang pangangailangan. Itinatawid tayo weekly miracle, buwan-buwan miracle, na talagang siya po ang nagsusupply ng pangangailangan ng kanyang mga lingkod at maging ng iglesia. Verse 10, sinabi rin niya sa kanila, kapag kayo ay pinatuloy sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa inyong pag-alis sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan ang isang bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Babala. Kumbaga sa ano pinakita dito, ipagpag nyo yung mga alikabok ng inyong paa. Dahil kung sila ay mapahamak, kasalanan na nila yun dahil sila ang nag-reject sa Word of God. Ano po? Kaya sabi dito sa 12, humayo nga ang 12 at nangaral na ang mga tao ay dapat magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang mga demonyo mula sa mga sinasapian ng mga ito. Pinahiran nila ng langis ang maraming may sakit at pinagaling ang mga ito. Praise God. So ito po ang nangyari doon sa mga inutusan ng Panginoong Hesus na dala-dalawa, pair by pair, na sa kanilang paghahayo, walag silang magdadala ng anuman. Wag silang kumbaga, yung mga importansya sa tingin ng isang mga lingkod, importanteng kailangan, yun pa ang binilin na Panginoon, na wag silang magdala. At pinatunayan ito ng Panginoon. Kaya nga nung tinanong, nung inutusan ko ba kayo, may part po dito somewhere, na sabi ng Panginoon, nung inutusan ko ba kayo ba ay pinagkulang ko? Ang sabi nila, hindi po. Totoo po. Honestly, nararanas natin ito sa gawain na hindi tayo pinagkukulang ng Diyos sa panahon na kailangan ng ministry o ng gawain ng anuman, na andyan ang pagpo-provide ng Diyos sa atin. So yun po ang gusto ng Panginoon. Sa Diyos tayo magdepende, huwag tayong magdepende kung anong meron tayo, kung anong nakikita natin, kundi magdepende tayo sa sinasabi ng Diyos, at kunong inuutos sa atin, alam natin na siya po ang nagpo-provide at hindi niya pinapabayaan ang kanyang mga lingkod na inuutusan. Ngayon, ang next po dito ay ang pagkamatay ni Juan na tagapagbautismo. Nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat nakikilala na siya ng maraming tao. May mga nag-aakala na si Juan na tagapagbautismo ay muling nabuhay, kaya si Jesus ay nakagagawa ng mga himala. Ngunit mayroon ding nagsasabi na siya ay si Propeta Elias. At may ibang pang nagsasabing siya ay isang propeta katulad ng mga propeta noong panahon. Nang ito'y marinig ni Herodes, sinabi niya, siya ay si Juan na aking pinapugutan ng ulo. Muli siyang nabuhay. Sabi dyan, si Herodes mismo ang nagpahuli at nagpabilanggo kay Juan dahil sa kagustuhan ni Herodias. So kung titingnan po natin dito, dahil nababalita ang pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapagaling at marami siyang mga pinalaya sa masasamang espiritu, ay nabantog po ang kanyang pangalan at ito'y nakarating kay Herodes. At ito nga sinabi ni Herodes, siya ay si Juan na pinapugutan niya ng ulo. Kasi pinapugutan po ni Herodes si Juan. At ang palagay nila si Juan iyon, dahil si Juan nga ay isang propeta. So ang akala nila, ang gumagawa ng mga ganito ay si Juan, mga nagpapagaling ng mga may sakit karamdaman. Na hindi nila inaakala ni Herodes na ito ay ang Panginoong Hesus. Kaya sabi niya dito, nang ito'y marinig ni Herodes, sinabi niya, siya ay si Juan na aking pinapugutan ng ulo.
Muli siyang nabuhay. Sabi diyan, si Herodes mismo kasi po, sabi dito, paano kasi si Herodes po ang nagpapugot ng ulo kay Juan. At ito ang dahilan sa verse 17. Si Herodes mismo ang nagpahuli at nagpabilanggo kay Juan dahil sa kagustuhan ni Herodias. Ang babaeng ito ay pinakasalan at kinakasama ni Herodes, bagamat ito ay asawa ng kanyang kapatid ni sa Felipe. So ito po ang dahilan ng ipakulong ni Herodes si Juan. At ito'y pinapugutan niya ng ulo dahil sa kagustuhan ni Herodias. Ito pong Herodias na itong nabanggit dito, ay dyan, may close open parenthesis, ito ang babaeng ito ay pinakasalan at kinasama ni Herodes. At itong si Herodias na ito, asawa ito ng kapatid ni Herodes na si Felipe. Kaya kumbaga po, hipag niya ito, si Herodias, pinakasalan niya at kinasama niya, kaya ito'y kumbaga, pinagsabihan ni Juan, itong dalawang ito na mali ang kanilang ginagawa, na nagsasama sila ng ganon, ito'y mali sa paningin ng Diyos. Pero dahil si Herodias, hindi niya nagustuhan ang sinabi ni Juan, na pagtutuwid sa kanila, kaya ipinapugutan niya ito ng ulo, na ito yung binabanggit dito ni Juan. Ulitin po natin, binabanggit ni Herodes. Pakinggan po natin. Si Herodes mismo, sa verse 17 po, si Herodes mismo ang nagpahuli at nagpabilanggo kay Juan dahil sa kagustuhan ni Herodias. Ang babaeng ito ay pinakasalan at kinakasama ni Herodes, bagamat ito'y asawa ng kapatid niyang si Felipe. Ayan. Sapagkat laging sinasabi ni Juan kay Herodes, labag sa batas na kasamahin mo ang asawa ng iyong kapatid. At dahil dito, si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan at ibig niya itong ipapatay. So, nung ikinorek ni Juan si Herodes na sinasabing mali ang kanilang ginagawa at labag sa batas, nagalit itong si Herodias, yung babae, yung kabit, kumbaga sabi nga, hipag, nagalit ito kay Juan at nag-isip ito kung papaano niya ito ipapatay. Okay? At sabi dyan, ngunit hindi niya ito magawa sapagkat alam niyang natatakot si Herodes kay Juan. So, hindi ito magawa ni Herodias na ipapatay kasi alam ni Herodias na si Herodes ay may pagkatakot kay Juan. Sabi dito, itinuturing ng hari na si Juan ay taong matuwid at banal at sinisikap niyang itong huwag mapahamak. Yan po ang gustong sana ng hari, si Herodes. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan kahit labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Kasi nga, ikinukorek siya ni Juan, sinasabihan siya na mali ang iyong ginagawa, na kinakasama mo ang asawa ng iyong kapatid na si Felipe, kaya nababagabag siya, gustong-gusto niyang makinig, pero dahil nandun siya sa sitwasyon, na naandun siya sa kasalanan, dahil kinakasama niya ang kanyang hipag, kaya itong hipag na ito, na si Herodias, na naging kabit, o sabi na natin kabit, kasi asawa ng kanyang kapatid, na kinakasama niya, nagalit itong si Herodias at nag-iisip siya kung paano ipapapatay itong si Juan. Verse 21. Subalit nagkaroon din ng pagkakataon si Herodias na ipapatay si Juan nang sumapit ang kaarawan ni Herodes. Si Herodes ay nagpaghanda ng malaking salo-salo at inanyayahan niya ang kanyang mga opisyal, mga pinuno ng hukbo at mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Nang pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsasayaw, labis na nasiyahan si Herodes at ang
mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingiin mo ang anumang nais mo at ibibigay ko sa iyo. Naipangako rin niya sa dalaga, ibibigay niya kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hinihiling. So ayan ang nangyari nung nag-birthday si Herodes, itong anak ng kanyang kabit or si Herodias na asawa ng kanyang kapatid na si Felipe na kinakasama niya, sumayaw ang anak nito. At natuwa ang hari, natuwa dito si Herodes. Kaya nung natuwa siya, sinabi niya, nagbitaw siya ng salita at ipinangako niya na ibibigay sa dalaga kung ano ang maibigan. Kahit na daw ay kalahati ng kanyang kaharian. So yun yung binitawang salita ni Herodes at ito ang nakuhang pagkakataon ni Herodias para hingiin na papugutan ng ulo si Juan. Verse 24, tingnan ninyo. Kaya lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina. Tingnan niyo po, matapos sabihin kasi ni Herodes na ipangako rin niya sa dalaga na ibibigay niya kahit kalahati ng kanyang kaharian kung ito ay hihilingin. Kaya sabi dyan sa 24, kaya't lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano po ang hihingiin ko? Ang ulo ni Juan na tagapagligtas ang sagot ng ina. Mabilis na nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari at sinabi niya, ang nais ko'y ibigay ninyo sa akin ngayon din ang ulo ni Juan na tagapagbautismo na nakalagay sa isang pinggan. Labis na nalungkot ang hari, subalit dahil sa kanyang sumpang narinig ng mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang kawal na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod nga ang kawal at pinapagutan niya ng ulo si Juan sa loob ng bilangguan. Inilagay niya ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Tingnan po natin dito ang senaryo sa istoryang ito. Si Herodes, kung titingnan po natin si Haring Herodes, mayroon pagkatakot kay Juan at naniniwala siyang propeta ito. Kaya nga lang, nung itinutuwid siya ni Juan at sinasabi niya na mali ang kanilang ginagawa ni Herodias na sila'y nagsasama, hindi po ito nakinig. At itong si Herodias, nakita po natin dito dahil ayaw niyang itinutuwid siya nito ni Juan, nag-isip siya ng paraan kung papaanong ipapapatay at doon siya nakakuha ng tiyempo nung ito namang si Herodias ay ng kanyang kaarawan ay nasayahan nung makita niyang sumasayaw ang anak ni Herodias at sinabi niya at pinangako na kahit anuman hilingin ng dalaga ay ikanyang ipagkakaloob kahit pa ito ay kalahati ng kanyang kaharian. At yun nga ang nangyari na pagkakataon na nag-take advantage itong si Herodias at yun ang inutos sa anak na sabihin mo sa hari, ang gusto ko, papugutan mo ng ulo si Juan, ilagay mo sa pinggan ang kanyang ulo. At kahit hindi gustong gawin, mas malabag sa kanyang kalooban ni Herodes, kahit labag sa kalooban ng hari na si Herodes na gawin ang bagay na dahil alam niya na si Juan ay matuwid. Pero dahil ang tinitingnan niya ang mga tao na nakarinig ng kanyang sinumpaang pangako na ibibigay niya sa bata anuman ang hilingin, nag-compromise. Kaya niya ipinapatay si Juan. Mas tiningnan ni Herodes ang sasabihin ng tao kumpara sa sundin ang nasa loob niya na ang taong ito ay matuwid, si Juan. At yan po ang nakikita natin sa mga kasaysayan sa ating nababasa, mamula pa sa kay Haring Saul. Kapag ang isang tao ay ang iniisip niya kung ano ang sasabihin ng tao, kadalasan po doon ito napapahamak at nahuhulog sa malaking sakit ng ulo.
Kapag tao ang inisip, pinaunawa sa atin ng Diyos ng kanyang salita na ang Diyos ang ating pakinggan. Huwag tayong titingin sa tao dahil ang tao minsan katulad nga ng nangyari dito, itong mga people pleaser na tinatawag, ang gusto nila laging maayos sila sa paningin ng tao, kadalasan po ito ay napapahamak. At dito natin nakita ang kasalanan na kapag ikinurek, itinuwid na sinabihan kang mali ang kasalanan na ginagawa, nasa kasalanan ka sa ginagawa mo, kapag ang taong ito po ay hindi nakinig, yung kasalanan na yun, nagpapatong-patong ng another kasalanan. Kasi si Herodias na isang nangangalunya at labag sa batas ang kanilang ginagawa ang kasalanan, nung ikinurek siya, hindi niya ito pinakinggan, bagkus nagpatuloy, kaya yung kanilang pangangalunya nadagdagan pa ng pagiging mamamatay tao. Yan ang tinuturo sa atin, na kapag sinabi ng Diyos ang kasalanan ay layuan ito, dahil sooner or later, nanganganak ang kasalanang ito, nagpapatong-patong, nagsasanga-sanga ang kasalanang ito, at ito po ang nangyari sa istorya ng haring itong si Herodes, dahil din sa kaiisip niya nga sa tao, na para walang masabi ang tao at hindi siya mapahiya, pinanindigan niya ang mali na dapat, na ipapatay niya si Juan. Okay? At nakinig siya dito sa babaeng ito, na aasawa ng kanyang kapatid. Kaya napakalinaw, kapag kasalanan, layuan, kasi kapag hindi ito tinigil, nagpapatong-patong ang consequence nito at nagdudulot ito ng matinding kaguluhan sa buhay ng tao. At dito na po tayo sa pang-last. Meron pa pala. Okay, pagdating dito po, ang pagpapakain sa 5,000. Bumalik si Jesus sa mga apostol at iniulat nila sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. Subalit napakaraming taong dumarating at umaalis at hindi na nila makuhang kumain. Kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad, magpunta kayo sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis nga sila sakay ng isang bangka at nagpunta sa isang liblib na lugar. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakaalam kung saan sila pumunta. Kaya grabe po ang pagsunod dito ng mga tao sa kanila, Kaya ang mga tao'y mula sa lahat ng bayan ay patakbong pumunta sa mga lugar na iyon at naunahan pa nila si Jesus. Okay? 34. Pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang mga napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol, kaya't sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi, liblib ang puok na ito. Paalisin na po ninyo ang mga tao upang makapunta sila sa mga karatig nayon at bayan upang makabili ng pagkain. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, bigyan ninyo sila ng makakain. Sumagot ang mga alagad, nais po ba ninyong bumili kami ng pagkain sa halagang 200 salaping pilak? Ilan ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo, utos niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, 5 at 2 isda. Iniutos ni Jesus sa mga alagad na paupuin ng pangkat-pangkat ang mga tao sa damuhan, kaya naupo ang mga tao ng tig-100, tig-50 bawat grupo. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Hinati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Hinati-hati rin niya ang 2 isda at ipinamahagi rin nila. Ang lahat ay nakakain at nabusog at nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na tinapay at isda, nakapuno pa sila ng 12 kaing. May 50 lalaki ang kumain ng tinapay. Imagine niyo po ito.
Kasi una, pinakita dito ng Panginoong Jesus, una sa mga alagad, na kasi nag-worry sila gabi na, sabi niya doon, pauwi na natin ito sa kabilang nayon, kasi nagagabi na. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, pakainin ninyo sila. At dito rin natutunan natin na tayo po ang nagpapakain sa ministry. Mga lingkod ng Diyos ang dapat nagpapakain sa ministry. Hindi yung mga lingkod. Hindi yung mga lingkod ang umasa sa mga tao. Kundi napakalinaw dito, inutusan ng Panginoon, pakainin ninyo sila. Yan yung meaning ng paglilingkod sa kapwa. At ito ang nangyari, at doon sa pinakitang ito sa atin, na isang himala na nagpakain sila ng 5,000 tao sa pamamagitan ng 2 isda at 5 tinapay at lumabis pa. At kung titingnan natin dito, ang bilang lamang na binilang ay mga kalalakihan. 5,000 lalaki ang kumain ng tinapay, hindi pa kasama dito yung mga babae kasi lalaki ang binilang. Mga lalaki lamang po ang inano sa bilang. Pero dito natin napatunayan bilang isang lingkod, talagang with God nothing is impossible, na nakakagawa siya ng kaparanan. At tulad ng nababasa natin, nakaka-relate tayo dito dahil tunay na ito ngang sa gawaing ito, tunay po na talagang grabe ang pag-sustain ng Diyos sa gawain ng living by faith, na sa Diyos lang tayo umaasa. Okay? So at marami lagi natin itong nasi-share na talagang ganun mula sa pasimula. Talagang sa Diyos tayo humihingi, hindi sa tao. At ang Diyos ang kumikilos para ma-provide ang pangangailangan natin ayon sa pananampalataya natin sa kanyang mga salita, at nakikita po natin ang katibayan nito. At ang last, hindi pa pala, sorry, mayroon pa. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad. Sila'y pinauna niya sa Bethsaida, sa kabilang ibayo ng lawa, habang pinapauwi naman niya ang mga tao. Matapos magpaalam, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Pagsapit ng gabi, nasa laot na ang bangka. Habang si Jesus ay nag-iisa sa pangpang, nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad dahil sa pasalungat sila sa ihip ng hangin. Nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus at naglalakad sa ibabaw ng tubig. Nang malampasan na niya ang mga alagad, nakita ng mga ito na siya ang lumalakad sa ibabaw ng tubig. Akala nila siya ay isang multo, kaya sila ay nagsisigaw. Takot na takot silang lahat, ngunit agad na sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Lakasan ninyo ang inyong loob. Sumakay siya sa bangka at pumaya pa ang hangin. Sila'y lubhang namangha sapagkat hindi pa nila nauunawaan ang tungkol sa pagpapakain ng tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. So, grabe po ang natuklasan dito ng mga alagad, nakapangyarihan ng Diyos. Mula sa pagpapakain sa 5,000 hanggang sa makita nila na lumalakad ang Panginoong Hesus sa ibabaw ng tubig, talagang grabe po ang kanilang kamanghaan. At tulad ng sabi dito, hindi pa nila ito maunawan, hindi nila naunawan ang tungkol sa pagpapakain ng tinapay, at hindi pa ito abot ng kanilang isip. At sunod, ang last, pinagaling ni Jesus ang mga may sakit sa Genesaret. Tumawid siya sa ibayo tumawid siya sa ibayo, at pagdating sa Genesaret ay dumaong sila sa pangpang. Pagbaba nila, nakilala agad siya ng mga tao. Kaya't nagmamadaling nagpuntahan ang mga tao sa mga karatig pook. Samantalang dinadala nila ang mga may sakit na nakaratay sa higaan. At saan man siya pumunta sa nayon, sa lungsod o sa kabukiran, agad na inilalapit sa kanya ang mga may sakit at mga may karamdaman, at ipinapakiusap sa kanya na hawakan man lamang nila ang laylayan ng kanyang damit. At ang lahat na makahawak dito
ay gumagaling. Purihin po ang Diyos sa kanyang kapangyarihan. Yan po ang kasaysayan na pinakita sa atin dito sa chapter 6. Purihin po ang Diyos hanggang sa muli. Next Sunday uli. Keep on reading the Word of God po. Yun ang bilin sa atin. Basahin natin ito araw at gabi ulit-ulit upang ito'y lubos na maintindihan natin. At sabi ng Panginoon, isusulat niya ito sa ating puso, iukit niya ito sa ating isipan. Kaya habang continuous tayo nagbabasa, inuunawa ang salitang ito, ina-apply, dito natin nakikita ang kanyang kapangyarihan na tunay ang salita ng Diyos na ito ay may nakapaloob na kapangyarihan sa mga taong nagtitiwala at nananampalataya sa kanyang mga salita. So yun lamang po. God bless everyone. Hanggang sa Sunday muli. Ingatan tayo ng Diyos. Amen. Bye.